ng paksa. Sa Ecclesiastes 12, 1 hanggang 7. Pakibasa nga po muna yung unang mga talata. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago kalambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bigsi, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago maputi ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ayan. So yun, yung pinagkulo ng ating paksa. Talagang dapat alalahanin ang Diyos bago dumating ang masasamang araw sa ating buhay. Ngayon, mga kabataan, malakas. Pero darating yung panahon, nung sabi doon, puputi ang buhok, magiging 3 yung paa kasi hindi na makalakad ng maayos, no? Darating yung maraming mga kasamaan sa buhay, maraming karamdaman. So bago dumating yung mga bagay na yon, alalahanin daw ang Diyos, paglingkuran ng Panginoon. Kaya ang sabi doon sa gawin dulo, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa, ang ating katawan lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So bago tayo pumanaw, kinakailangan mapaglingkuran natin ang Panginoon sa oras ng ating kalakasan. So dito, nagbigay ko lang ng mga katanungan, sagutin po natin. Ano po? Tawag na lang ako ng pangalan. Bakit dapat alalahanin ang Diyos habang bata pa? So, why should we remember God while we are still young? Bakit daw? Bakit dapat nating alalahanin ang Diyos habang bata pa? Ha? Bakit? Kapatid na Crisette, bakit kaya dapat alalahanin ang Diyos habang bata pa? Dapat po nating alalahanin ng Diyos habang bata pa po tayo kasi po hindi naman po natin hawak po yung buhay natin. Hindi po tayo habang buhay malakas o hindi rin po tayo habang buhay po na nandito po. Kaya po kung ano po, habang bata pa lang po ay paglingkuran na po natin siya para po kung sakali man po na tayo po ay mawala po, wala po tayong pagsisisihan. Ayan, maraming salamat. So, kinakailangan hanggang nasa atin pa yung lakas, maglingkod na tayo sa Panginoon. Hindi yung kung kailan matanda ka na, wala ka ng kakayahan, no? Na paglingkuran ng Panginoon, nakahiga ka na lang. Bedridden ka na, saan mo maaalala yung Panginoon? Hindi pwede yun, ano? Pero bagamat may pagkakataon pa, may chance pa rin. Nandun ka tinawag, Diyos na nakakaalam nun. Pero hanggat nasa atin yung kalakasan, gamitin natin, ipaglingkod natin sa Panginoon. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Kawikaan 20:29.
Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matanda ay ulong may uban. Yan. Sino ba marami nang may uban dito, ano? May puting buhok. Sabi, dahil ang kabataan ay panahon ng lakas at pagkakataon. Ngayon, panahon na meron tayong lakas, pagkakataon para paglingkuran ng Panginoon, gamitin na natin. Diba? Sapagkat ang sabi, yung kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan. So habang may lakas tayo, no? Ipaglingkod natin sa Panginoon. Ano pa ang sabi? Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ayan. Kung sa mga magulang, hindi, nakita natin yung mga batang maliliit dyan, kasama natin. Kahit na medyo malikot at medyo maingay, nasasanay na sila. Unti-unti, yun yung paraan ng pagtuturo. Nasasama natin sa ating lingguhang pagsamba. So, hindi na magiging mahirap pagdating ng panahon na magkaroon na sila ng sapat na isip, na may kakayahang umunawa, madali na ang turuan. No? Kaya sabi, turo sa bata yung daan na dapat niyang lakaran. Kaya yung puso kasi ng kabataan ay madaling hubugin sa kabanalan. Pero pagka tumanda na yan, hindi mo hinubog, hindi mo inaralan, ala na, mahihirapan ka na. Diba? So hanggat bata, kinakailangang hubugin na agad ang ating mga anak sa tamang pag-uugali, sa tamang paglakad na naayon sa kalooban ng Diyos. So yun, ilan dun sa mga kung bakit dapat alalahanin ng Diyos habang bata pa. Sunod. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pananaligan. Shorts! Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng panalig kay Kristo Jesus. Ayan. So, kung tinawag na mas bata, mas maraming malalaman yan eh. Kaya sabi, mas malalim ang pundasyon ng pananampalataya kung maaga itong sinimulan. No? So yung mga natutunan natin, lalo na kung bata pa, sabi, mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. So pag yun ang naituro sa mga kabataan, bata pa, nalaman na niya ang katotohanan tungkol sa turo't aral ng Diyos, mahahawakan niya ito ng mahigpit. No? So hindi basta-basta madaling mailigaw. Kung merong mang makausap, kaya niyang panindigan yung kanyang pananampalataya kung malalim yung pagkakatanim ng turo't aral kung nagsimula na, lalo na kung bata pa. Kaya yung mga kabataan talagang andyan at kanilang maagang natutunan ang mga turo't aral ng Diyos. Kaya yun, isang malaking karangalan din yun na sa bawat pamilya, yung mga magulang natuturuan ang kanilang mga anak nung bata pa at naisasama sa ganitong mga pagkakatipon, naisasama sa pagsamba. At hindi na nahihirapan pagdating ng kailangan doktrinahan, aralan, madali na lang. No? Na kanilang sundin sapagkat yun din ang kanilang pananampalataya. Kaya malaking tulong din sa panahon natin ngayon ang mga Sunday school teachers, no, sa iba't ibang mga lokal na nagagampanan nila yung kanilang tungkulin na yung mga anak-anak ng mga kapatid natin, mga bata, dumadalo ng Sunday school. No? At doon yung pasimula na kanilang malaman yung pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Sunod, ano ang pakinabang ng aalalahanin ang Diyos? What is the benefit of remembering God? Ano raw yung mga pakinabang natin dyan? Kung paglilingkuran natin ang Diyos, alalahanin natin ang Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay. Ano ang ating pakinabang? Ano yung pakinabang kaya natin?
Kapatid na Ena. Una po sa lahat, ang napakalaking pakinabang po ay ang ating kaligtasan. Makakamit po natin ang pinapangako po ng Panginoon Diyos na buhay na walang hanggan. Saka po, yung pong mga tayo, dumadaan po ang normal po na dumadaan po tayong mga nilalang ng Panginoon Diyos sa mga pagsubok. Pag po lagi natin siyang inaalaala, lagi po tayo sa kanyang tumatawag. Na ano po yung ating mga lungkot, mga problema, yung mga dinadala sa buhay. Magaan po nating napagdadaanan po yun sa tulong po ng Panginoon Diyos. Okay, maraming salamat. So yun ano. So unang-una kaligtasan Tapos yung lahat ng mga pakinabang dito, pang sanlibutan, pagkakaloob ng Panginoon yan No? Ano sabi sa banal na kasulatan? Pakibasa nga po. Awit 119:9. Nagiging ligtas sa masasamang landas. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay ng binata sa kaniyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. So hanggang bata ka, sumunod ka sa banal na kautusan. No? Paano nga raw ba magiging wagas yung buhay mo? Kailangan, yun, nagiging ligtas doon sa masasamang landas. So, may tutuwid ka Diba? Pagka naaralan ka ng turot aral ng Diyos, alam mo na kung ano yung dapat mong lakaran Hindi ka nalilihis doon. So magiging gabay mo na yon. Alam mo na kung ano yung masama, yung mabuti na iyong susundin, yung ayon sa kalooban ng Diyos. So, nagiging ligtas ka sa masasamang landas. Ano pa? Kawikaan? Nagkakaroon ng direksyon sa buhay. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So, ang Diyos mismo magtuturo sa iyo dun sa landas na dapat mong lakaran. No? Sa pamamagitan ng mga magulang. Sa pamamagitan ng pagsisikap din ng mga kabataan, pagsisikap ng taong gustong maglingkod sa Panginoon. So magkakaroon ka ng direksyon sa buhay. No? Kung ikaw noong panahon na hindi pa tinatawag, nandun sa masasamang gawa ng sanlibutan ito, pero noong ikay tawagin, nagkaroon ng direksyon ang buhay mo. Diba? Iniwasan mo na yung mga bagay na masama na alam mong ayaw ng Diyos na gawin mo. So magiging tama ang iyong mga hakbang na tama ka doon sa direksyon sa iyong buhay. So yun, mga pakinabang natin na kung bakit dapat alalahanin ng Diyos. Mawawasto ang ating pamumuhay at higit sa lahat magkakaroon ng kaligtasan. Ano pa? Paano aalalahanin ng Diyos habang bata pa? Paano nga ba? Noong paraan para alalahanin natin ng Diyos. Kasi maraming nagsasabing ganyan inaalala ko naman ng Diyos Pagka kami may mga dinadalaw noon na mga matagal na hindi sumasamba, anong sagot? Hindi namin nakakalimutan ng Diyos. Tumatawag kami sa Diyos kahit hindi kami nakadadalo ng pagsamba. Tama ba yon? Paraan ba yon? Para alalahanin ng Diyos? Nasasabihin hindi naman kami nakakalimot Nananalangin naman kami. Kahit hindi kami nakakadalo ng pagsamba, nananalangin naman kami. May pagkakataon naman para sumamba. Di ba? Maling way yun na pag-alaala sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos, buong puso, di ba? Ang sabi ng Diyos, yung pag-ibig sa Diyos, buong puso mo, buong lakas mo, buong katawan mo, talagang ipaglingkod mo sa Panginoon. Hindi pwedeng kalahati lang. Hindi mo bibigay yung lahat. So, kung paano alalahanin ng Diyos habang bata pa, ano nga ba? Paano raw alalahanin ng Diyos habang bata pa? Ha? Patid na yun. Patid na verse daw.
Paano aalalahanin ng Diyos habang bata pa? Sa pamamagitan po ng pagsamba po tuwing linggo. Okay? Pamamagitan ng pagsamba tuwing linggo. Tama. Ay, mga kabataan, paano? Kasi nakaukol sa inyo itong paksa natin. Habang bata pa, habang nasa kalakasan tayo, paano nating alalahanin? Kapatid na Ronald, nagtataas ang kamay doon. Bata pa yan eh. Maging masunurin sa magulang at maging magalang sa lahat ng kapwa-tao. Ayan. So, tama naman. Na alam naman natin, yung pagsunod sa magulang, utos ng Panginoon yan eh. So, ang sinusunod natin dyan, yun Diyos. Diba? Kung yung mga anak sinusunod yung kanilang mga magulang, unang nilang sinusunod, yun Diyos. Sapagkat pag-ibig sa Diyos yun eh. Pagka ginagawa mo yung pantao, mga pag-ibig sa kapwa, sa magulang, sa Diyos mo, naiukol din yung lahat ng mga bagay na yon. Diba? Nauuwi doon sa pag-ibig sa Diyos. At tingnan natin kung paano alalahanin. 1:14-23. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama. At kami papasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ayun. Pagsunod sa kanyang mga salita. So, nandun yung pag-ibig sa Diyos. No? Pagsunod sa utos ng Diyos. Isa sa utos ng Diyos, kaya tama na sabi kanina, pagsamba tuwing linggo, utos ng Diyos yun eh, na dapat nating gawin. Utos ng Diyos na ibigin ang mga magulang sundin, utos ng Diyos yun eh. So, dapat nating gawin. No? Ano pa? Sa unang Tesalonica? Tasan nating mic. Sa pananalangin at palaging nakikipag-ugnayan sa Kanya, maging matera sa pananalangin. Yo, kay Gisi, maging matyaga sa pananalangin. Ibig sabihin, talagang di mo pinagsasawaan na mananalangin ka sa Diyos kapag meron ka lang kailangan. Pag wala kang kailangan, nakakalimutan mo siya. O, hindi ba, paggising pa lang, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon, nananalangin na tayo. Pag tayo'y bago kumain, nananalangin. O, pag tayo'y lalakad, aalis, nananalangin sa Diyos. Bago tayo matulog, nananalangin. So, laging nandun na hindi, ano yung sabi doon, maging matyaga sa pananalangin. Hindi yung pagka meron ka lang kailangan, saka ka mananalangin sa Diyos. Pagka nasa agipitan, nasa panganib ang buhay mo, saka mo maaalala ang Diyos. Hindi ganun. Diba? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, dapat may practice natin yon sa araw-araw na ating buhay, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Maging matyaga sa panalangin. Sapagkat yun ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, hindi na bibisi yun. Ang magiging busy yon, ano yung sabi doon sa Matandang Tipan? Kapag yung kasalanan mo, nakagagawa ka lagi ng pagkakasala, hindi mo sinusunod ang Diyos, yun kayo nagtatakip ng mukha para hindi kanya pakinggan. So, kinakailangan talagang gawin natin yung kalooban ng Panginoon para hindi maging busy yung ating panalangin sa Diyos. Laging dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Sa Hebreo 10:25, ayun pala, nandun pala yun, sagot kanina. No? Sa pagdalo sa pagsamba at pakikisama sa mga kapwa mananampalataya, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ayan. So nakikita natin ang kapanganiban ng sanlibutan ngayon, di ba? Talagang napakapanganib ng sanlibutan ngayon. Kaya sabi, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ang araw. Talagang namamalas natin na nalalapit ang araw. Kaya huwag na tayo magpabaya sa ating pagkakatipon. Napakapanganib ng panahon. Di ba?
sa Limbayan, ang napakaraming mga kaguluhan, mga giyera, no? Lindol. Ganito lang, nung nakaraan, yung mag-ama, ilan yung napatay? 15. Sa, anong lugar na ngayon? Sa abroad, sa Amerika. Karaming napatay, 15. Nagaling pa dito sa Davao daw, na isang bandong nanirahan. Pagkatapos nung pumunta ron, namaril lang na namaril. Ganun kapanganibang buang buhay ngayon. Ano? Kaya dapat daw, huwag na natin pabayaan yung ating pagkakatipon. No? Sapagkat di natin alam yung kalalabasan ng araw ng bukas. Next. Ayaw. Okay, next mga. Unang Pedro 1:14-16. Sa pag-iwas sa kasalanan at pagkakaroon ng banal na pamumuhay, nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga gasal, na ayon sa iyon dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Ang mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ayan. So dapat, habang tayo'y bata, no? Magpakabanal tayo sa lahat doon ng paraan ng ating pamumuhay. Diba? Gawin natin yung ating the best na sa araw-araw. So kung maiisipin ng tao na ito na yung huling araw ko sa mundong ito, gagawin mo ng lahat ng mabuti. Kung itatay mo sa isip mo, bukas wala na ako. Bukas mamatay na ako. Gagawin mo ngayon kung ano yung pinakamaganda na paglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat nga raw, sabi, mga pakabanal. No? Pag-iwas sa kasalanan at pagkakaroon ng banal na pamumuhay. So, pigilin natin yung ating sarili. Kung alam nating ipagkakasala natin yung isang bagay, pigilin natin yung ating sarili. Hampasin natin yung ating sarili para huwag magawa yung bagay, yung masamang bagay. At ang gawin natin, yung pagpapakabanal sa harapan ng Diyos. Yun ang mga paraan para maalala natin ng Diyos sa oras ng ating mga kabataan. Paano naman ang mga may edad na ng tinawag ng Diyos? Ano ang dapat nilang gawin? Kasi hindi man lahat ng miyembro ng iglesia hindi man may edad na pare-pareho nung tinawag May mga bata nung tinawag, teenager. Alam ko, pinakabatang nabotismuhan na nakatala sa ating libro, 10 taon No? Hindi mapigilan Gusto yun ang pinakabatang alam ko. Pero sa banal na kasulatan, kasi yung 12, dalaga na yan, ang sabi sa banal na kasulatan. Pero pagka talaga yung kapatid, nagnanais talaga at lumaki naman sa iglesia, alam yung aral, gusto talaga mapagbotismo, hindi natin pipigilan. Meron namang mga tinatawag, ang pinakamatandang tinawag na alam ko sa iglesia, 95, dito binotismuhan yon, taga Marawa. Yung nanay ni late Pastor Leonardo Rivera. Biyanan niya pala. Biyanan niya. Dito binotismuhan yun. 95 years old. Malakas pa nun. Nagpabotismo. So, hindi para-pero ng edad. Kaya nga sabi, paano kung may edad na nung tinawag siya? Ano ang dapat natin gawin? Sino yung mga may edad ng tinawag dito? Patid na lito. Bata ka pa. Ano? Ano ang dapat natin kayang gawin? Kung tinawag tayo na medyo may edad na sa buhay, ano ang dapat natin gawin? Kung ikukumpara doon sa mga kabataan, kasi mga kabataan, malaki yung chance pa, marami pang magagawa yan Di ba? Pero pag may edad na,
Ano sabi sa banal na kasulatan? Efeso 5:16. Gawin ang kalooban ng Diyos sa natitirang panahon, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Ayan, samantalahin na natin. No? Kung may edad na tayong tinawag, samantalahin na rin natin yung lahat ng pagkakataon habang meron pa tayong natitirang lakas. No? Bago tayo mahimlay, magawa na natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Ano pa? Na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Na gayon din ang mga matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Yan. So maging mabuting halimbawa, no, sa pananampalataya at kabanalan. Maging mahinahon daw yung pag-iisip, maging mapagpigil. So, maging mabuting huwaran doon sa mga nakababata. Baka pamaya, ikaw na matanda na, may edad na, ikaw pa makikitaan ng hindi maganda ng mga bata, ikaw pa pagsasabihan ng mga kabataan, hindi magiging maganda. Na ikaw na magulang na, ikaw pa pagsasabihan ng anak mo, hindi magiging maganda. Di ba? So, kinakailangan nga talagang gawin na natin yung ating tungkulin habang tayo mayroon pang buhay. No? Maging mabuting halimbawa tayo sa mga kabataan. No pa? Nasa kabataan man o nasa katandaan na, bakit dapat natin paglingkuran ang Diyos ngayon? Bakit nga ba? Matanda, bata, bakit dapat natin paglingkuran ang Panginoon? Ha? Ano yan, kapatid na Ena? Sapagkat nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, sapagkat alam natin malapit na, no? Yung pagparito ng ating Panginoon. At gayon din, ano rin sabi sa Kawikaan 27:1? Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ayan. Dahil ang buhay wika ay maikli at hindi natin hawak ang bukas. Kaya, bata o matanda, meron ba nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Wala. Di ba? Alam ba niya? Kahit bata ka, kahit matanda ka, alam mo ba yung kalalabasan ng araw ng bukas? Walang nakakaalam. Di ba? Kaya, bata ka man, matanda ka man, samantalahin na natin yung panahon. No? Gawin na natin ngayon yung ating magagawa na paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi natin alam, baka bukas wala na tayo. Malakas tayo ngayon, bukas wala ka na. So hanggang ngayon, na meron tayong lakas, gamitin na natin sa Panginoon. Kaya nga sabi, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Maraming ganyan. Malakas pa ako. Kaya di ba dyan nandadaya ang dyablo? Mga delaying tactics ng dyablo. Bata ka pa, huwag ka munang maglingkod. Nung sasabihin ng tao, sige, bata pa ako saka na lang. Nag-aaral pa ako Pagkatapos ko na lang mag-aaral, saka ako maglilingkod. Nung makapagtapos na, lalong naging busy, nagkaroon ng trabaho, naging busy lalo, saka na lang, busy ko hanggang sa nakamatayan. Diba? So yun nga, huwag nating ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi natin alam yung kalalabasan nun. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. So gawin na natin ngayon habang tayo ay bata yung mga paglilingkod sa Panginoon. So ang pinakamagandang araw o panahon ng paglilingkod o paglingkuran ng taong Diyos ay ngayon. Habang may buhay, lakas at pagkakataon pa ang tao. Hindi isa lang ang araw na itinakda para sa paglilingkod sa Diyos dahil ang tunay na paglilingkod sa araw-araw na pamumuhay. Sa pag-iisip, pananalita, gawa at pakikitungo sa kapwa. Maaring magsimula ang tao anumang oras, bata man o matanda, masagana man o nasa pagsubok, sapagkat ang mahalaga ay ang taos-pusong pagsunod at paggawa ng mabuti. Maraming naghihintay ng tamang panahon
Ngunit ang katotohanan ay ang pag-antala ay madalas nagiging dahilan na hindi pagsisimula. Yung bukas na lang, saka na lang system, marami pang panahon, darating din tayo dyan, no? Para paglingkuran ng Diyos. Yun ang nagiging delaying tactics ng diablo eh. So habang may pagkakataon, doon dapat iaalay ang sarili sa Diyos sapagkat ang bukas ay hindi tiyak, ngunit ang kasalukuyan ay nasa ating kamay. Sa madaling sabi, hindi bukas, hindi kahapon, kundi ngayon, ang pinakamagandang panahon na maglingkod sa Diyos. Po yung ating Bible study para sa umagang ito na ating alalahanin ang Diyos habang tayo ay mayroong pang lakas. Meron po kayong gustong i-share, itanong? Kung wala po, tayo po ay magpapatuloy at pamaya po, pagkatapos ng ating pagsamba, magkakaroon tayo ng recording para doon sa ating taon ng pasalamat, no, na ating intermission. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand L. Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mahal na kapatid, Sister Nicole Oson.